Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Desperado na si Harry Roque, sinusubaybayan niya ang mga nangyayari sa Pilipinas at matagal niya nang pinapanawagan na patalsikin na si Pangulong Marcos. Yan na yung talagang matagal ng ni Roque na sabi ni Roque, dapat ang mamamayang Pilipino kumilos na daw, patalsikin na si Pangulong Marcos. Tapos nitong itong nakaraang mga araw ay 'di ba kumakalat sa social media yung fake news na malala na ang sakit ni PBBM. Kumakalat 'yun. Oh, syempre nakarating kay Roque 'yun. Mga DDS ang nagkakalat nun eh. Oh, nung makarating kay Roque 'yun, fake news, ayun, paniwalang-paniwala si Roque. Paniwalang-paniwala siya. Ang sabi ni Roque, ayan, hindi na makita si Bangag. Hindi na raw makita si Pangulong Marcos. Wala nang balita. Ano na? Mukhang si Sara Duterte na ang manunumpa na bagong presidente. Dahil nawawala si Bangag, let Sara lead now. Ay, itong si Roque nangangarap ng gising. So, ito mga kabunyog, si Roque, matagal niya na yung talagang laging ang panawagan niya na, patalsik ka na si PBBM. Kahit kung ano-ano na lang ang panawagan niya ni Roque, people power, kudeta, withdrawal of military support. Tapos ngayon naman, dahil nga paboritong post ng mga DDS yung malala na daw ang sakit ni PBBM, stage 4 daw na cancer, at hindi na daw ito nakikita nitong nakaraang mga araw, kaya yung mga DDS, ang panawagan nila, manumpa na daw si Sara. Kahit si Roque, yun ang post niya. Sabi niya, dahil hindi na daw makita ang tawag niya kay PBBM Bangag, let Sara lead now. Kaya nagpakita bigla si PBBM ngayon. Ayun, araw ng kagitingan, nandun sa Samal, Bataan. Nagpakita doon, siya ang doon ng programa para sa araw ng kagitingan, April 9. O ngayon, na naman, iyak na naman ito si Roque. Akala nila, totoo yung sinasabi nila na malala na ang mayroon ngang nagsasabing mayroon nga mga nagpo-post, patay na daw, may mga oras pa kung anong oras na matay. Matindi itong mga matindi itong mga DDS na ito. Talagang desperado na. Kasi alam ni Roque, makakauwi lang siya sa Pilipinas at mahaharap niya lang yung mga kaso dito kapag si Sara ang presidente. Yun talaga yung pag-asa ni Roque. Alam niya yan. Alam niya ni Roque. Mga kabunyog, na hanggat hindi si Sara ang presidente, maggagawa ng paraan si Roque na huwag mapabalik sa Pilipinas. Kaya nga kung ano-anong ginagawa niya doon, nag-a-apply siya ng political asylum. Yun yung inaasahan niya eh. Kasi kapag si Sara ang presidente, babalik siya dito sa Pilipinas, magpapa-review siya. Ipapa-review niya yung sa kanya, yung kaso sa kanya. Una, ilalaban niya siguro makapag-bail siya. O di syempre, dahil si Sara ang presidente, malalakad ni Roque na makapagpiyansa siya. Pag nakapagpiyansa siya,
Lalabanan niya yung kaso, ano siya, ah, pagsisara ang presidente, malakas ang loob niya na magagawa nila ng paraan na maabsuelto siya. Oo. Kaya grabe na ang panawagan ni Roque na mapatalsik na si Pangulong Marcos. Kung anumang paraan yan, nananawagan siya, people power. Ngayon naman, malubha daw ang sakit. Ayan, nananawagan na si Roque, manumpa na daw si Sara. Kaya lang, biglang nakita, ay biglang lumabas si PBBM, iyak na naman ito si Roque. Yung inaasahan nila na parang, ewan ko, na ano ba yun, ano nila na yun? Talagang naniniwala sila na wala na. Hindi, ano na daw, para kasi sa kanila, paulit-ulit nilang sinasabi na malala na ang kalusugan ni Pangulong Marcos. Mayroon ngang mga nagsasabi, ano na ito, ah, marami na daw pulis doon sa St. Luke's. Ano na, binabantayan na ang St. Luke's. Kasi talagang naka-confine na doon si Pangulong Marcos at delikado na ang lagay. Marami silang ganun ang mga post. Ngayon, kahit itong si Roque, abogado yan pero naniniwala siya sa ganun. Sabagay, si Guanzon, silang nagkakalat nun. Paniwalang paniwala sila. Yung prinsipyo ni Goebbels sa propaganda ang sinusunod nila. Tell a lie, make it big, repeat it often. Magsabi ka ng kasinungalingan, palakihin mo yan, ulit-ulitin mo, ano na yan, magiging totoo na yan. Ang problema, naniniwala talaga sila doon. Kaya si Roque, sabi niya, hindi na daw makita si Bangag, let Sara lead. Kaya lang, biglang nagpakita si Pangulong Marcos, di wala, iyak na naman si Roque. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.